Eh kung nagkataon na totoo, of course maniniwala ka, ay totoo, alam mo, tama pala yung sinabi ng preacher na yan. Kasi tao tayo, madali tayong maniwala sa mga sweet talks. You know? Ikaw ba naman nang bigyan ng chocolate? You know? Sabi niya sa Matthew 24:24, for false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect. See? So kahit ang mga elect na mga tao, yung sinasabi natin, kahit sabihin mo na matagal na sa Panginoon, they are still being deceived. May mga reason kung bakit nadideceive sila. Number one, alam niyo na may kausap ako kanina, yung sinasabi na iba, because of money kung minsan, the number one, the love of money kung minsan. Doon tayo nadideceive. Mga lingkod ng Diyos, ang daming nadideceive because of the love of money. Hindi ko na sinasabi na masama ang pera. It's the love of money. Ano? So kahit mga elect, they are being deceived and it is possible. So remember that correct and sound doctrine is important to salvation. Very important ang doktrina, mga kapatid, sa salvation natin. Kasi sa doktrina, kung paano ka naniniwala sa salita ng Diyos, yun ang ikabubuhay mo. Yun ang nakikita sa buhay mo. So kung pwede yung hyper grace tayo, you will be judged when you face the Lord Jesus. You know? Sometimes we think that it's harmless. Sometimes in the church. It's very dangerous. Sabihin natin it's harmless. Na basta-basta kahit sino pwede nating patayuin. Kasi kung minsan sabihin mo, uy, ang galing nun, ang galing-galing kaya niya, pwedeng patayuin na lang natin. Pagpasok pa lang, uy, galing niya. Pasukin mo na, siya na ang preacher, hindi mo alam, sugo ng kaaway yan. At doon nagkakaroon ng division sa loob ng church. Kasi alam niyo, sa galing niyang magsalita, sasabihin ng ibang members, ang galing niya, doon na lang kami sa kanya, saan ba yung church niya? Kaya ang ibang mga pastors, sa totoo lang, takot na takot din sila sa mga ganong mga klase ng mga bisita na di natin sila kilala. Kasi yung nade-divide ang church actually. Kaya kung minsan wag tayong magtaka kung yung mga ibang churches ayaw nilang papasukin yung ibang bisita na basta-basta lang patayuin kasi nangyayari ang division actually. And let us be aware of that. So some listeners are being drawn by these preachers and teachers' way of delivering their speech. They are charismatic. O diba? Very charismatic ang mga taong ito. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, lalo na kung yung sinabi sa'yo ay totoo na nangyayari sa buhay mo. Bakit hindi naman ako kilala? Bakit alam niya yung nangyayari sa buhay ko? Ayun. So in this way, believers who are not fully established in their faith are being deceived. So ano ngayon ang cure? Ano ngayon ang remedy? So how then can we overcome the dangers of false doctrines? Number one dito, take heed of warnings. May mga warnings. Nagbabasa ba kayo? May mga warnings actually sa Bible. Dito sa Matthew. Sa Matthew 16:6. Sabi niya, Jesus said to them, watch and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. The yeast of the Pharisees and Sadducees. Yung mga paniniwala nila, alam niyo yung mga Sadducees at Pharisees, they are legalists. They believe in legalism. Na kailangan yung law nila, you need to follow. Ano? So in Matthew 7:15-20, it talks about the false prophets that comes in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Ganda-ganda ng, wow, nakadesente as in parang akala mo is, wow, mapapawaw ka sa itsura niya. Pero,
inside, they are ferocious wolves. Alam niyo yung wolves? Diba, ito yung mga, parang aso sila na wild. Even Paul, ang daming warnings sa ating mga kapatid. Pero pag hindi ka nakikinig at ayaw mong makinig, okay naman sila, okay naman yung katuruan. Merong mga ganyang Kristiyano pinagsasabi na, beware kapatid, kasi alam ko dyan is yung katuruan nila is parang may twist. Ang ganda-ganda naman kaya, ang ganda-ganda kaya, tingnan mo doon, parang doon na sila. Hindi mo nga alam, yes, syempre maganda yung sa front. Pero yung doctrine is very important to us. We need to take heed of the warnings of Jesus Christ and even Paul. Dami niyang warnings dito sa Bible. If we just read, ang dami, hindi nawawala ang warnings sa atin. Hindi lang puro blessings ang gusto natin. We need to take heed of warnings too. Kasi kailangan natin. Ang isang magulang, pag winarningan ka, alam nila na hindi maganda yung pupuntahan mo. Kaya ka winawarningan, di ba? Tayong mga parents, di ba winawarningan natin ang mga anak natin? Mali yan, anak. Huwag mo nang gawin. Di mama, maganda kaya. Still need to warn them. And cover our children with our yung precious blood of Jesus. Yung prayers natin sa kanila, huwag nating kaligtaan yung manalangin para sa kanila. Kasi di natin, may limitation tayo bilang tao. But our prayers can make a hedge of protection around them. Diba? Kahit malayo tayo ngayon, tawag, anak, ingat. Diba? So take heed of God's warnings. Pag winarningan ka, ibig sabihin, they love you. Diba? Ang taong hindi nagwa-warn sa'yo kahit alam niyang mali. I tell you. Number 2, walk or live in Him. Sa Colossians chapter 2, verse 6. Sabi niya dito, okay, because of the hope, ang hirap kasi ng translation nito. Therefore, as you receive Christ Jesus as Lord, so walk in Him. Sino ang lumalakad sa kagustuhan ng Panginoon? Amen. Or baka gusto mo yung lakad mo lang, ikaw na lang sumunod sa akin, Jesus. Ako ang hari ngayon buhay ko to. Ikaw na lang sumunod sa akin, di ba? Mabait ka. Minsan ganyan tayo. Gusto natin tayo ang masusunod. We need to walk sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Kasi pag lumalakad ka sa kagustuhan ng Panginoon, hindi ka mawawala ng landas. At kahit sino mang pupunta sa'yo na gusto niyang akayin ka doon sa mundo, akayin ka sa maling katuruan, you will know that you are walking right with Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So, it is a continuous close walk. Yung close walk with Christ. Yung hindi kagaya ni Peter noon na yung dininay niya, ang layo-layo niya, di ba? Kasi dinay niya So tayo, being a believer in Christ, we need to walk close with Him. Hindi yung malayo ka, tapos pagka, ikaw, born again ka daw, ay hindi Sila lang ang born again. Ako hindi pa Sumusunod lang naman ako. You're denying. Ibig lang sabihin, malapit ka ng akayin ng demonyo. Or you are the easy target of Satan. If your attitude is like that, yung malayo ka kay Jesus Christ. Imbis na doon sa malapit, it's a continuous walk. Hindi yung bukas na lang. Sa Sunday na lang, doon ako makikipag-walk kay Jesus Christ. Pero from Monday to Saturday, ako na lang. Ganyan ba tayo? I hope na wala dito. Amen! Amen. Hallelujah!
It is a surrendered and a dependent life in Christ, being led by the Holy Spirit. Amen? Very dependent tayo kay Kristo. Yung surrendered life. Sinong nag-surrender ng buhay niya kay Kristo? Hallelujah. Kailangan malaman natin, okay, sabihin mo tanungin mo ang sarili mo, did I really commit myself? Did I really surrender to Him? Pag hindi, siguraduhin mo ngayon pa lang. Amen? Kasi ang dami-dami ngayon na akala nila totoo yung landas nila, pero hindi pala. Dami nakakaawa. Alam mo ba yung sabihin mo na tama naman yung katuruan nila. Susunod ako doon kasi okay lang sa kanila lahat. Yung doming mabalin amin. Intindihan ninyo? Yung doming mabalin amin. Yung pwede lahat. Na kahit ano, basta konti lang. Pwede. Konting alak lang, pwede. Basta konti lang. Saan ba nagsisimula ang konti? Ay yung malaki. O, di ba sa maliit lang? Yes. Konti lang. Yes. Punta tayo sa disco. O, dyan lang ako sa labas, makikinig ako. Maniwala ka dyan. Hallelujah. Kunti lang, doon lang ako makikinig ako sa alam mo yung music, nakakainganyo yan ng tao. It will manipulate your life, your body. Okay, ganito yan. Pag may umaawit ng praise song, di ba, napapaindak ka rin? Na hindi mo namamalayan, napapaindak ka kasi sumusunod actually yung body mo, yung flesh mo doon sa music. So, kahit sa worldly song, pag hindi mo yan namamalayan, hindi mo yan, if you did not guard your life, pag may music, ikaw rin napapaindak rin. Hawak mo ang beat eh. O, di ba? Alam niyo, nung kita ko sumayaw yung apo ko doon sa yung babae ba? Sumayaw ng hawak ang beat. Oh my gosh. Kasi galing niyang sumayaw, pero sabi ko, wag naman ganyang mga sayaw. Kasi bata pa lang, kailangan natin sanayin sila sa pagpupuri. Yung sayaw natin dapat pagbibigay papuri sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan natin yung close walk with God. Hallelujah. Na hindi tayo mawawala sa landas. So ito ay our life must be led by the Holy Spirit. So in this way, we can avoid being enticed by false prophets and teachers. Alam natin kasi ibubulungan ka ng Holy Spirit niya. Anak, mali yan. Anak, yung katuruan na yan, it will lead you to destruction. Kahit sabihin mo na konting bagay lang, yung twist, actually, yung truth at saka yung false, konting twist lang yan. Kala natin totoo. Ano? So beware. We need to walk close and live in Him. Amen? Hallelujah. Number 3, establish a strong foundation of faith in Christ. Etong maganda. We need to establish a strong foundation of faith in Christ. Number 7, ito yung verse 7. Sabi niya, rooted and built up in Him and established in the faith just as you were taught, abounding in thanksgiving. Hallelujah. We need to be rooted and built up in Him. Consequently, dito sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 20, Ephesians 2, 19 to 20, sabi niya, consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Himself as the chief cornerstone. Wow! Alam niyo yung cornerstone? Alam niyo? Yung false teachers are well versed to. Magagaling din sila. Diba? Mga JW, yung gagaling din. Gagaling kaya nila? Yes. Hindi mo sila matatalo. Ha?
They are knowledgeable, always learning, but without grounding in Christ. Wala silang foundation in Christ. Magagaling ang mga false teachers and prophets na ito, but then wala silang tamang foundation kay Kristo. Yeah? They will never acknowledge the truth. Kasi nga, false nga sila, kaya walang truth. Hallelujah. Alam niyo yung sasabihin natin dito nga, to establish a strong foundation of faith is to grow in the knowledge of Him. Kailangan nating maging knowledgeable sa Word of God. Doon tayo na found dito, doon tayo, kailangan natin yung foundation as Christ as the cornerstone and the Word of God. Ito yung nagpapatuloy sa atin to be rooted, to be grounded in His words. Amen. Sa pagpapatayo ng isang bahay, ito na naman tayo. Hindi tayo karpentero, alam ko, hindi tayo mason, hindi tayo mga engineers. But then, we need to know, malay ninyo, pag uwi natin, papatayo, sarili nating pagpapatayo, tayo mismo ang diba? Magpatayo ng yung foundation ang very, very important. It's really very important. Noon, nung pinapatayo yung bahay nila doon sa Trinidad, yung mataas ang Trinidad, kasi bato-bato yan. Yung binan ko na lalaki, alam niyo yung nilagay doon sa pinaka-foundation doon sa baba, kasi nga mataas yun, nilagay yung pinakamalaking bato. Talaga yung pinakamalaking bato talaga yung nilagay niya doon sa may bakuran. And then yung mga poste, may mga bato din. Pero yung pinakamalaki, doon inilagay, sa may gilid. Doon ko nakikita na wow, kailangan pala talaga. Kasi nga, di ba, naranasan na natin yung earthquake noon. Kaya sabi niya, it might happen again. So, kailangan natin yung matibay na foundation. Ganyan din sana tayo mga kapatid sa Panginoon. No, we need to establish our faith in Jesus Christ with the right foundation. Ano ito? Yung cornerstone natin as Jesus Christ. Huwag iba. Huwag tayong maniwala na, okay na ako, marami na akong pera. Okay na ako. Literally, yes. Pero, mind you, kahit dami-dami mong pera kung wala kang Kristo, it's useless. So we need to grow. Kailangan nating alamin yung salita ng Diyos. Hallelujah. So sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi niya, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him both now and forever. Hallelujah. So kailangan tayo ma-foundation to grow in the knowledge of Him. At paano ka mag-grow? Paano ka ma-ground kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Oo nga, sabihin mo, kilala ako si Kristo. Gaano mo siya kakilala? Yes, He has saved you, tapos na yun. Pero gaano mo siya kakilala? O, diba? Demonyo nga, kilalang kilala siya eh. O, diba? Yes. If you remember, yung time na itong mga apostles is nakasalubong sila ng yung taong mad. Tapos sabi niya, who are you? I know Jesus Christ, but who are you? Mga apostles na yan, ha? See? Mas kilala nila. Of course, magkakilala sila eh. Galing sa langit si Lucifer eh. Mas kilala niya ang Panginoon kaysa sa atin. So we need to be grounded in the Word of God. Hallelujah. So to be rooted and built up in Him is to be established, a deep established faith in Christ. Ito yung faith din natin, ma-establish siya na sa tamang establishment, yung tamang cornerstone. Yung faith natin. So that if shaking will come, of course, lahat tayo masishake, di ba? I don't think yung sasabihin no, hindi ako na-shake. Lahat tayo ma-shake. Doon mapapatunayan kung sino ang matitirang matibay. Walang Kristiyanong matibay. Amen? Pero ang foundation natin matibay. Ibig lang sabihin kahit dumaan man tayo doon sa mga shakings na yan, we're still there standing after that. O, di ba? Kasi si Kristo ang ating sandigan. O, di ba?
Si Kristo ang sandigan, di magigiba. So maganda. So alam niyo, nag-uusap kami minsan about sa patayuan ng bahay. O, bili na lang tayo ng yung kubo-kubo. Sa panahon na yan, hindi na pwede eh. Lalakas ng bagyo ngayon. Diba kasi, pero akala nyo mahal din yun yung kubo-kubo na yun. Kasi iniisip natin, mas maganda yung foundation. Sa isang iglap, isang lang sa kubo ngayon, wala na, wasak ka agad. So, kailangan natin yung matibay na foundation kay Kristo. Hallelujah. So, beware sa mga false teachers na ito. Kasi knowledgeable sila. They are well-versed talaga. Hindi mo malalaman. Pag hindi mo, wala kang discernment, sa totoo lang, you will never see them nga. Ang akala mo totoo. Pero isang twist lang. Isang twist lang yun. Kuha ka na nila. Ano? Sa totoo lang yun na hanggang ngayon, nalulungkot ako doon sa isang kapatid na yun dahil she still insists na, di bale kasi naman, yung grace ng Panginoon is, yes, I do believe in that. I do believe in the grace of God. Kasi lahat tayo, we are under grace. We are being saved by grace. Pero, dapat alam natin kung saan natin gagamitin yung grace of God. Hallelujah. Number 4, recognize your identity in Christ. Do you know your identity in Christ? Kilala ba ninyo yung sarili ninyo sa Panginoon? Sa 1 John 1:12. Sino nakakaalam doon sa John 1:12? But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Wow! So alam natin, ang kinakatayuan natin kay Kristo, we are children of God. Kailangan nating ma-recognize yung identity natin sa Kanya. Doon sa verse 8. Verse 8 doon sa teksto natin. Sabi niya dito, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. For in Him, the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him, who is the head of the rule and authority. Ibig lang sabihin, sabi niya, these false teachers were trying to pull. Kung bakit sinabi ni Paul dito, kasi yung mga tao sa Colossians, alam niyo, they are trying to believe yung yung mga teachings ng mga false teachers na ito. Sabi niya, they were trying to pull the believers away from Christ by their strange teachings. That is according to human wisdom and intellect. Yung ang gagaling ng mga Sadducees at Pharisees. O diba? Bakit nga ba sila nandoon sa temple na sila ang leaders? Why they are called? Because matatalino sila. Kung baga sa ngayon, mga lawyers. Mga lawmakers. O diba, gagaling mga lawyers natin? Gagaling nila. Kaya nga naging lawyers sila kasi talino talaga. They are intellectuals, but oh Lord. Alaman natin, kilalanin natin ang sarili natin. God is sufficient enough. He will provide every need. So why do you need to still eto may mga Kristiyano na nga born again na nga, naniniwala pa sa mga fables, yung mga teachings ng traditions. Nakakalungkot isipin, nung Sunday lang narinig namin na mga Kristiyano naniniwala na pwede mo pa rin daw kausapin yung namatay. See? Sabihin ko sa inyo, I tell you, if you are not aware, sinong naniniwala doon? May butterfly, si lolo mo yan. Kakainin mo na. O diba? Kakabasa tayo ng mga na nakakatawa pero nangyayari sa atin. Iba ang paniniwala natin. So it's sad to say na may mga Kristiyano na
They are being enticed by these words na wow. Pwede yung mga gawain sa loob ng church. Kanina nga lang, sabi ko wow. Yung narinig ko kanina doon sa mga nakaano ko kanina na some are still believing na pwede daw yung ewan. But for us, sabi ko, kaya pala yung ibang church ngayon nagkakahiwalay na because of beliefs, because of yung mga paniniwala. Siyempre, pag alam mong hindi na talaga tama, you better go out from that. Diba, biblically, sabi niya, go out from them. Pag alam mo na, go out. Ang ganda-ganda ng worship, of course, singing yan. But then, ang katuruan is very important sa atin. Hallelujah. So the teachings of Christ is sufficient. He is sufficient in the life of every believer. Bakit tayo naniniwala? Nandito na ang salita ng Diyos na dapat nating paniwalaan. Bakit ka pa mag-aasam ng ibang katuruan? Itong nangyayari sa mga tao dito, sa Colossians. Kaya nag-warning si Paul. God is sufficient. Know your identity. Kung ano ang tinuro ni Kristo sa atin, yun na ang paniwalaan natin. We need to read more. So, kailangan natin i-feed ang ating spiritual life, ang ating soul with the Word of God. Para yung katawan din natin, of course, gawin natin yung katawan natin magiging living sacrifice for God. Okay lang kasi itong katawan natin mamamatay, sabihin mo, but then it's not. Habang buhay ka, kasi nandito yung soul and spirit mo sa flesh na to. So kung ano ang ginagawa ng katawang mong pangtao, there will be a consequence. Ano? Kasi buhay ka. God breathed the breath of life in you na kailangang ipamuhay natin sa katotohanan. So recognize. How do you recognize your identity? Alamin mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Huwag nating kaligtaan. Ask wisdom from Him and He will give. Ano? Kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng discernment. Ikaw naman ba naman na meron nang nagsasabi na ganito yan, pupunta tayo sa ganito. Pero alam mong masama ang gagawin nila. You need wisdom at that time. Hindi Ano kaya pupunta ng birthday? Church. Birthday, church. Anong mas matimbang sa'yo? Maraming salad doon sa church, walang salad. O, diba? Pagpunta mo sa church, kasi ang isip mo na andoon, di ka na matuloy makapag-concentrate. Ang iniisip mo yung pagkain. If you are here in the church, you concentrate. You are identified with Christ. So, wag mo nang isipin pang flesh yan. Mamaya kakain din tayo. O, diba? Gutom lang yan. Praise God. So, we need to ask wisdom from Him and He will give. Etong maganda yung wisdom para ma-discern mo yung mali at tama. Pag wala kang wisdom, lahat papatulan mo. O, diba? O, ngayon, umuulan, no? Alam mong umulan, di ka nagdala ng payong. O, diba? Because God will protect me there. Alam mo yung... ewan, di ko maintindihan kung paano natin ginagamit. Umuulan na yan. And you need an umbrella to protect yourself. Kaya nga ginawa ng Panginoon yung mga umbrella na yan. Yes, kaputi, I saw that nung umulan, nung first Sunday. Ay, maganda yung, kala nyo maganda yun. Sadot da lang, gawit ti payong. Hallelujah. O, diba? That is wisdom. Yung kailangan natin, umuulan, kailangan ko ng payong. O, diba? Huwag mong sabihin na, Jesus will protect me. Hindi yan. May sakit ka na, ayaw mo pang mag-take ng medicine. God will heal me. Yes, God will heal you. Pero ginawa niya, what is the difference between yung
ipag-pray natin. Eh, kailangan mo talaga ng gamot eh. O, di ba? Okay, sa food. Okay, God will feed me. Pero gutom na gutom ka na. Ayaw mong kumain. God will feed me. Ayaw mong kumain sa pagkain. Nandyan na sa harap mo, ayaw mo. Bakit ayaw mong kumain? God will feed you. Kaya nga nandyan ang pagkain, kainin mo. Para mabusog ka, o di ba? Ganyan din kung minsan sa medicine na kung kailangan natin ng medicine, we need to take it. Ano? Kasi gawad, ang mga doctors, yun din ang sinugo ng gift din yan sa mga tao, mga tatalinong mga doctors natin. Of course, may divine healing, we need that. Pero kailangan din nating mag-comply din. Flesh ito, mga kapatid. Hallelujah. So, next time, bring your umbrella, okay? Maganda naman yung magkapote tayo. Tawa ako ng tawa noon kasi parang yung basurahan yata yung pinat. And I remember yung si Sister Josephine noon, nung kalagitnaan ng COVID noon, nasa Central kami, ang ginamit niya is yung black na Yes! Na bag, kasi tatlo kami doon, bawal, di ba? Bawal ang so tatlo lang kami. Ginamit niya talaga, sinuot niya talaga. Sabi nung doon, yung pulis doon sa Central. Ito, shield yun eh. O, diba? Kaputi. So, maganda rin. So, kailangan din natin maging wise. Hallelujah. So in the book of 1 John 4:1-6, it tells every believer to test every spirit. Okay? Doon sa 1 John. So, lahat ng espiritu na huwag kang basta-basta maniniwala. We need to 1 John chapter 4 verse 1-6. Sabi niya, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Who is in us? Jesus Christ. Amen? Hallelujah. They are from the world. Therefore, they speak from the world and the world listens to them. See? Yung makamundong tao, ang naniniwala sa kanila, yung mga taong makamundo rin. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this, we know the spirit of truth and the spirit of error. Dito natin malalaman yung katangian o yung kung gaano natin ma-recognize kung yung false at saka yung totoo na katuruan. Amen? So, we need na kailangan nating magbasa ng Word of God. So, sabi niya dito, believers should be wary. Kailangan nating maging mapanuri sa mga katuruan na ating naririnig. We are from God and we're given the spirit of discernment. Therefore, we can overcome the dangers of false doctrines. Kailangan nating we need to take heed of warnings about false teachings, continue to walk and live in Christ, establish a strong foundation of faith in Christ, and recognize your identity in Christ. Amen? Hallelujah. So thank you for listening and I hope na meron tayong